Hi guys! Today we will talk about the ECD assessment at home. Pag-uusapan natin kung paano siya gagawin sa bahay at kung sino ang involved sa activity na ito. Nakasaad sa DepEd Memorandum 2020-00080 ang edad na qualified na mag-enroll sa kindergarten at kung paano i-administer ang Philippine Early Childhood Development or ECD Assessment Checklist for school year 2020-2021 in the light of COVID-19 pandemic. At dahil hindi na bago ang memorandum na ito pa din ang susundin sa taong 2021-2022. Ang video na ito ay ginawa upang maging gabay sa mga magulang sa pagkakandak ng ECD assessment sa bahay amid the COVID-19 pandemic. Ano nga ba ang ECD checklist? Ang ECD checklist ay kilala rin sa tawag na Philippine Early Childhood Checklist. Paano nga ba ito i-administer? At sino ang mag-a-administer ng ECD checklist? Ang acronym na ECD ay nangangahulugang Early Childhood Development. Samantalang ang ECD Assessment Checklist naman ay isang tool na ginagamit upang mamonitor ang developmental milestones ng mga batang nasa kindergarten. Ang ECD Assessment Checklist ay magsisilbing basihan sa pagpaplano at pag-i-implement ng mga problema na makikita na may kaugnayan sa delay o pagkaantala ng pag-unlad na pisikal at iba pang mga domains ng developmental growth. Ayon sa DepEd Memorandum No. 80 Series of 2020, ang checklist na ito ay hindi inalaan upang magamit sa mga sumusunod. Una, paggawa ng isang medikal na pagsusuri. Pangalawa, pagtukoy sa intelligent quotient ng isang bata. At pangatlo ay pagsukat sa akademikong pagtamo. Para sa mga batang umattend na ng daycare, ang checklist na ECD galing sa daycare center ay dapat isumite during enrollment o during registration period kung kailan dadalhin ng mga magulang ang dokumento ng kanilang mga anak for enrollment sa kindergarten. Para sa mga batang hindi dumaan sa daycare, nakasaad sa memorandum na kailangan ang mga paaralan ay magkakandak ng orientation sa mga parents na gamitin ang core development milestone during the registration period. Ito ay panghalili sa ECD na nanggaling sa daycare center. Ganito ang forma ng core developmental milestone ng isang batang Pilipino. Ito ay ginagamit upang ma-identify ng mga magulang ang tinatawag nating red flags for developmental delay o yung mga palatandaan na merong pagkaantala sa development ng isang bata. Sa loob ng core development milestone ay merong mga domains. Una ay ang motor skills, pangalawa ay ang self-help, pangatlo ay language, pang-apat ay cognitive domain, at panglima ay socio-emotional. Kung may mga nakitang problema o mga kakulangan o mga pagkaantala ng development, kinakailangan na ang mga magulang ay mag-report sa teacher. At maging basihan ito upang magkaroon ng pagpaplano kung ano ang nararapat gawin bago magsimula ang pasukan. Ang ECD Assessment Checklist ay dapat i-administer ng guro 2 weeks after the opening of classes. Subalit, kung ang pag-a-administer ng teacher ay hindi posible, lalo na ngayon na pandemic na kung saan ang mga bata ay wala sa paaralan, dito na pumapasok na
Ang mga magulang o ang guardian ng mga bata ay siyang sasagot sa checklist sa pamamagitan ng observation sa mga skills ng bata gamit ang Filipino version ng ECD checklist. Ito ang screenshot ng nilalaman ng memorandum kung saan nakasaad ang sinasabing kailangan ang mga parents o guardian ang magkakandak ng ECD. At kung makakandak na sa bahay ng mga parents o guardians, ang resulta ay dapat isumite sa teacher. There is no overall interpretation of pass or failed. Wala pong pasado o bagsak sa ECD assessment. Ang resulta shall only serve as initial basis kung merong mga pagkaantala o merong mga red flags na makikita sa resulta upang mabigyan ng pagpaplano o interventions. Nasa loob ng memorandum ang enclosure number 1 o ang ECD checklist. Naglalaman din ito ng sulat para sa mga magulang kung saan ang mga paliwanag na ating natalakay sa unang parte ng video na ito. Mayroong 7 domains sa loob ng ECD checklist. Una ay ang gross motor. Pangalawa ay ang fine motor. Susundan naman ito ng self-help, receptive language, expressive language, cognitive domain, at socio-emotional domain. Sa pagsagot ng ECD checklist, lagyan lamang ng check ang angkop na hanay kung ito ay kayang gawin o hindi kayang gawin, gaya ng ipinapakita sa video na ito. Please read the instructions carefully and contact the teacher for queries. Kung meron kayong mga katanungan, pwede niyong panoorin ang video step by step kasi merong demonstration ang bawat subdomain at pwede rin magtanong sa teacher. Ito ang inyong mga bagay na kailangang ihanda sa pagkakandak ng ECD assessment sa bahay. 2 malinis na laruan, 2 bola, pagkain, tinapay, biskwit, pasas, isa-isa na nakabalot na candy, lagayan na may takip, bond paper, 6 pieces na makapal na Crayola, makapal na lapis, baso, 2 aklat na may 2 larawan bawat pahina, 2 blocks, 2 spoons, tela, panyo or face towel, manika, laruang kotse, shoes with lace, maliliit na damit na may butones. 3 pares na larawan para sa pagtutugma, 4 na pares ng iba't ibang hugis na may parehong laki at kulay, 4 na pares ng parehong hugis ngunit magkakaibang hugis at kulay, 6 na piraso ng mga kulay na papel para sa pagpapangalan ng mga kulay, 4 na pirasong hugis na sunod-sunod ang laki, bilog at parisukat, 4 hanggang 6 na pirasong puzzle, 2 larawan na nagpapakita ng 2 hindi kapani-paniwala na mga aktibidad, 4 na pares ng mga card na may malaking letra, 4 na pares ng mga card na may maliit na letra.